Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At welcome po sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin natin ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Maraming salamat SK Mai. In behalf of Kapitan Dondon Francisco and Kagawad Marie Formentera, isang karangalan ang makasama kayo linggo-linggo. 42,054 barangay SOPs, nabulo na naman tayo, para pag-usapan ng mga naangkop para mapagbuti natin ang serbisyong barangay. Dito lahat yan Sa barangay tayo. Ayan, ang aga-aga SK. Oo nga po. Nabubulol tayo kasi naaalala ko yung dalawa. Yun nga po, kung may mga nagtatanong po sa ating mga kabarangay, bakit nga po ba dalawa lang po tayo ngayon? Busy. Alam niyo naman si Kapitan Dondon Francisco, incumbent yan eh. Yes, So, of hindi course. talaga natin mapipilit lalo na ngayon na yung mga panahon na ito, marami mga nangyayari. Of course, sa barangay nila, busy siya. And then si Kagawad naman, hindi siya incumbent na kagawad, pero siya ay chief of staff at saka secretary ng barangay. Yes. So, busy rin sila. Yes, of course. At yun nga mga kabarangay, syempre si Kags Marie at si Kap, meron pa rin mga ginagampanan na tungkulin sa kanilang mga barangay. Kaya naman may mga araw po talaga na hindi po natin sila makakasama. Yes, lalo na pagka palapit ng eleksyon sapagkat meron din silang mga sinusuportahan. Opo. Pero Ay, kayo po, sinusuportahan natin lahat. oo naman po. Pero kayo po, Kags Butch, kamusta naman po yung linggo po ninyo? Okay naman. Ayos. Same. Medyo, Nabigla ako sa tanong mo. kumakanta na po ba tayo ng mga pabonus dyan? Ayan, ang gusto kong marinig. Bonus. Malapit Medyo na. lumalapit-lapit Pag na mga po ganyan kasi. yung mga usapan, napapangiti talaga ako. Ay, salamat. Bonus. May bonus ang mga barangay officials. May bonus yan sa presidente usually. Nagsimula yan kay Presidente Duterte. Opo. Noong time na yon, nung ako'y kagawad, ang alam kong bonus ko from the national government was 5K galing sa Pangulo. Galing sa national government, in fact. Pero kung tatanungin tayo ng mga barangay officials, meron bang bonus kami kay Kapitan? Di ba nasa Kapitan mo yan? Kung Opo. kasi ang bonus kasi, bigay yun. Out of from the goodness of their heart, binibigay. Pero hindi siya batas. Ngayon, meron kayong 13th month. Yes, ayan Meron po. lahat tayong 13th month. For And bonus. Yay! For sure, inaabangan na po ng lahat ng mga kabarangay natin Ang yan. bilis kasi ng panahon. Opo. Bakit ang bilis? Malapit na naman po matapos ang taon. Pero bago po yan, marami po muna tayong tatalakayan ng mga topics dahil ang dami po nangyayari sa mga barangayan ngayon, hindi po ba? Among them, mga kabarangay, tatalakayan din po natin sa ating first segment ang inyo pong mga katanungan na pinamamahalaan po ng legal jurisprudence o yung mga katanungan po na may legal opinion ang DILG. Gaya na nga lang po, Kags Butch ng DILG Opinion number 79, series of 2022. Una po sa lahat mga kabarangay, ito pong katanungan natin ay kung meron daw po ba tayong tinatawag na Lupon Chairman of the Day. Mga kabarangay, ang chairmanship po na ito nagbabago araw-araw. Tama po ba? Ay, hindi. Mali. Hindi. Kung ang chairman daw ay nagbabago araw-araw. Okay po. Ayan po, ang kasagutan po, according to Section 399, Lupon Tagapamayapa ng Local Government Code, there is hereby created in each barangay a Lupon Tagapamayapa composed of the punong barangay and 10 to 20 Lupon members. Ayan. Sorry, SK Mai, yung prompter natin medyo iba nalihis. Pero, kasi ang tanong niyan, kasi hindi naman si punong barangay laging nasa Lupon. Although, according sa section na nabanggit mo, Opo. ang chairman ng mga Lupon ay ang barangay captain. Opo, ang ating punong barangay. So wala naman lagi doon. Nandun sa opisina si chairman, si punong barangay. So sino daw ang magiging lupon
chairman for the day. Wala po. Ang chairman pa rin, o ang punong barangay pa rin, ang chairman ng mga lupon. Hindi yan nagkakaroon ng lupon tagapangasiwa, chairman of the day, o lupon of the day. Wala hong ganyan. Pero kung meron kayong internal rules na pwede niyong pagkasunduan, pwede naman sabihin, halimbawa, meron kayong sarili ninyong action officer of the day. O kaya kung sino yung sasalubong for the day. Pero I'm sure meron na kagad na desk para po dyan. So wala hong lupon tagapangasiwa, chairman for the day. Isa lang Opo. po ang chairman. At yun po ang ating punong Ayun ang barangay. ating punong barangay. So, alam mo, simple lang yung tanong. Pero kasi baka kasi pagpulutan ng mga lupon na dapat ako ang chairman, wala si chairman. Hindi po ganun nangyayari. Pantay-pantay po lahat ng lupon. Isa lang po ang chairman ninyo. Ayun ang punong barangay. Ayan po, malinaw na malinaw tayo dyan, Kags Butch. Ito naman pong ating pangalawang pong tanong, pwede daw po ba maging lupon, tagapangasiwa at gawin po ang trabaho nila ng mga barangay kagawad? Section 94 naman po, appointment of elective and appointive local officials. Ang sabi po dyan, no elective or appointive local official shall be eligible for appointment or designation to any public office during his tenure. Consequently, no elective or appointive local official shall hold any other office or employment in the government or any subdivision, agency, or instrumentality thereof. Ano po ang ibig sabihin nito, Kags Butch? Marami kasing hindi pa alam na ang mga kagawad bawal maglupon. Unang-una lahat, bawal maglupon. Hindi pwedeng gawin ang trabaho ng lupon. Hindi pwedeng nandyan ang hearing na andyan si kagawad. Bawal na bawal yon. Hindi rin pwedeng kakausap o magsaside si kagawad na dito ako. Kalaban namin ito, yung bawal na bawal po yon. In fact, hindi pwedeng magpakita ang kagawad pag may hearing doon sa Lupon Tagabangasiwa Public Hearing Office. Hindi pwede talaga ang kagawad. Ano ho yung sinabi ko dati na expressio unius exclusio alterius? Pag hindi sinabi ng batas, di wala. So, ang sinabi lang ng batas tungkol sa trabaho ng kagawad, magpasa ng batas at saka yung iba pa nakalagay sa local government code. Never nakalagay doon na pwede kayong maglupon. At never din sinabi na yung powers ng lupon ay mabubunda kay kagawad in case na wala ang mga lupon, hindi pwede. Kasi ang kagawad is an elected official, may impluensya yan. Kaya pinagbabawal kayo na halimbawa may reklamo si SK Mai, sinamahan ko akong kagawad. Meron siyang kalaban, sinamahan ko si Mai Salazar, halimbawa, sa opisina ng lupon. Meron akong impluensya sa mga lupon. Kaya hindi maaari, ganun kalakas ang impluensya ng lupon, ng kagawad, sa nasabing opisina. Kaya hindi pwede talaga. Kasi marami nagsasabi rin, SK, na wala kaming lupon. Ay, kasalanan ng kapitan nyo yan. Opo. Kinakailangan maglagay siya ng lupon between 10 to 20 na lupon para magsilbi sa inyo. Hindi pwedeng umpong lupon ang kagawad. Kagawad. Not unless na former kagawad siya. Opo. At may experience sa dyan. Pero, hindi pwedeng gumawa ang kagawad ng functions ng lupon. Ito pa. Opo. So, halimbawa sinabi naman paano yung gusto namin paayos kay kagawad? Hindi na kayo pupunta kay lupon, kaibigan namin si kagawad. Wala kang problema, informal yun. Halimbawa ng informal, halimbawa nag-away lang yung dalawang magkaibigan, pinagbati ko, ako si Kagawad Butch. Wala naman problema, pinagbati ko lang kayo. Pero kung gusto nyo magkasuhan, hindi ako pwedeng taong humawak niyan. Pinagbati ko lang kayo, nag-mediate ako, lumapit kayo sa akin, magbati na lang kayo, huwag na kayo maglupon, blah blah blah. Okay, nag-shake hand, di tapos. Kumbaga okay ito po yun. ay hindi pa po dumadaan dun sa proseso na nagreklamuhan po sila sa barangay at Hindi, naging yes. formal po yung Yes. complaint. Kaya, yung mga informal na yon, para magbati na kayo, wag na kayong pumunta ng lupon. Kasi pag nagpunta kayo ng lupon, tuloy-tuloy na yan. Ayun yun. Opo. Pwede siguro. Baka yun baka hindi ko masyado naintindihan yung tanong. At yun ang tanong ninyo, maaari informal po yun. Ganon din minsan kay Kapitan. Pag lumapit, halimbawa may kaaway ako, nag-aaway kami kunyari. Nandiyan si Kapitan, nagbati kami. Informal yun, usapan lang namin yun. Opo. Wala hong legal na
mapupulot o binding, walang binding resolution na mangyayari dyan na dapat sundan both parties except pinagbati lang kayo. Opo, ayan, malinaw na malinaw po tayo dyan, Kags Butch. Kags, pwede po bang magdagdag lang ng isa pang katanungan tungkol po dito? Dahil nabanggit po natin yun dun po sa Section 94 ng Local Government Code. Bilang paglilinaw lang din po, ang mga kagawad din po natin and other barangay elective local officials ay hindi rin po sila pwedeng humawak po ng iba pong posisyon in the government, let's say, ma-employ po in other government agencies habang sila po ay elected officials. Yes. Tama po. Bawal na bawal kahit sinong elected tsaka appointed position sa barangay ang magkaroon ng trabaho sa isang government Sa agency. gobyerno, Sa opo. gobyerno. Bawal na bawal. Unang-una, double compensation. Pangalawa, kahit JO. Maraming sabi, kagawad ako, JO lang naman ako sa Opo. City Hall. Hindi pwede. Alam ko yung JO, hindi siya permanent. Pero ang nagpapasweldo pa rin sa inyo ay gobyerno. Opo. So, double compensation pa rin yun. Pero kung si Lupon, natural, maraming may lupon na once a week pumasok, dahil 10 sila o 20 sila, yun lang yung day niya, Opo. na nandun siya, meron talaga siyang trabaho. Yes. Si Kagawad, expected naman na twice a month, nandyan kung hindi siya mag-aaraw-araw, at nagpapasa lang siya ng batas, yung iba may trabaho sa private. Ito po sa Bangko. private sector naman Sa private po. sector, hindi kayo madadali ng double Yes. compensation. Ayan po, maraming salamat, Kags Butch. At ngayon naman po, meron din po tayong ibabahagi din sa ating mga kabarangay na palaisipan po na pwede din po Yung natin maganda yung mga pag-usapan. palaisipan. Opo, na pwede din po natin pag-usapan sa atin pong mga next na episodes. Pero Kags, meron po kayong gusto lang din pong banggitin na kung gusto po ng mga kabarangay natin na maging topics. Yes, kasi may marami nagtatanong sa private messenger natin kung ano lang masasuggest natin sa Committee on Health, kung ano Opo. daw tulong, anong resolution maganda, ano daw programa maganda. Tatanong ko lang ko sa inyo kung gusto nyo yung next episode, yun ang maging topic natin. Lahat ng committees ng barangay, actually napag-usapan na natin. Opo. Pero gusto nyo hubang ibalik namin? With, of course, ang aming advice kung anong magandang reso o programa o di kaya ordinansa sa Ways and Means, ano ba ang Ways and Means, ano ba ang Committee on Rules, ano ba ang Committee on Peace and Order, ano ba ang CSB, ano ba magandang resolution dyan, ano ba ang tamang budget para sa ganito o ganare. Kung gusto nyo ho, mag-type lang ho kayo sa comment section. Of course, please subscribe sa aming Yes, YouTube opo. channel, tsaka GSAT Channel 1, every Sundays po kami, 7 7 p.m. p.m. So, kung gusto nyo po yun, aayusin na po namin ni SK at pag-usapan natin ang mga committees ng barangay. Meron mga karagdagan dyan. Pwede ba magkaroon ng committee ang chairman? Yes. Ang punong barangay pwedeng magkaroon ng sarili niyang committee kung gugustuhin niya. Gaya ng Presidente ng Pilipinas na pwedeng maging Department of Interior o kaya DFA Secretary. Pwede rin po ang kapitan. Kaya ito po ay pangkapitan at saka pangkagawad na topic. Ayan po, kaya mga kabarangay, kung gusto po ninyong pag-usapan natin yan, comment lamang po kayo sa mga post po natin sa Facebook or sa YouTube. At mga kabarangay, yun nga nabanggit natin kanina na meron din po tayong mga palaisipan na nakakatuwa nga po, Kags, dahil syempre yung community po natin on Facebook and on YouTube as well, hindi lamang po tayo yung nagbibigay ng aral sa atin po mga kabarangay. Paminsan-minsan ay nakakapagbahagi din po sila ng ilang mga bagay na we may not be familiar with or yung talaga pong natututunan din natin mula din po sa mga barangay officials na nanonood sa atin, hindi po ba? At isa nga po dyan, ito daw po ay sabi po ng DILG regarding po sa barangay councilors. Ang sabi daw po ng DILG ay wala daw pong termino na barangay councilors at hindi raw po ito angkop. Ang tawag daw po na formal sa mga kagawads or barangay kagawads ay sanggunian barangay members. At iba raw din po sa probinsya ang mga terminologies or yung tawagan. Gaya po ng kagawad, tawag po nila konsehal. Dito po sa NCR ay KAGS at sa probinsya naman po ay konsi. At ang kandidato naman sa election either tumatakbo or sa ibang lugar po ay humahabol or hahabol. Opo. Oo nga eh. Minsan nagkakalituan kasi kaya naman natin na isingit yung mga ganyan kasi sa messenger o kaya sa mga comments, minsan meron tayong hindi maintindihan paano Opo. natin sasagutin.
Pero ako, guilty ako dun sa barangay counselor eh. Kasi minsan tawag ko sarili ko, I am a counselor, I am a barangay counselor. Kasi ang formal na English ng kagawad or konsihal is counselor. Opo. Pero sabi nga ng DILG, you do not call kagawad as barangay counselor. Wala daw terminong ganon. Ang termino daw na naaangkop sa mga kagawad ay barangay kagawad o sangguniang bayang member. Yes. Ngayon, sa probinsya naman, pag napupunta ako sa probinsya, minsan kinakamusta ko may nakakasalubong ako, kakilala ko daw si Konsi ganito, sabi, nalilito ako kasi sabi ko, Konsi ng barangay, Konsi ng city. Ng city. Anong city ba to? Gumaganon ako. Hindi, sa barangay. Okay, kagawad siya. Kasi ang tawag pala sa probinsya, na ngayon ko lang nagigets, Konsi pala ang Konsi. tawag sa mga kagawad. Ngayon may nagtanong sa akin, pwede bang tawagin yung konsihal na kagawad? No, hindi pwede. Opo. Magagalit yung mga konsihal. Pero, pwede mong tawagin konsihal ang mga kagawad. Napag-usapan natin ni Opo. Yusek Martin Opo. Dino yan. At saka yung huli na sinasabi nilang, kasi may tatanong sa akin, paano kung hahabol si Kapitan Opo. ng Sangguniang Bayang member? Sabi ko, ano nga habol? Paano nga habol? Ano po ibig sabihin Yung ng pala habol? tatakbo. Opo. So sa probinsya, ewan ko lang kung sa lahat ng probinsya ganito, may mga tatanong sa akin, humahabol ako. Sabi ko, anong hinahabol mo? Yung pala tumatakbo, kandidato Opo. siya. Opo. So, natututo rin kami at meron tayong minsan language barrier Opo. sa NCR tsaka sa probinsya. Pero mabuti nga na yung sa show na to, nagkakaroon tayo na pagdidikit natin yung mga gap na yon. At I'm sure marami pa tayong makukuhang mga terminologies pa sa probinsya. At I hope marami rin silang makuhang mga... Kasi ngayon, nasyasyak sila, kags daw ang tawagan namin ni... Opo. Napaka-informal Opo. daw eh. Kags. Pero, yun ay nakagisnan ko eh. Yes. Nung tinatawag ang kags ng mga kapwa ko, kags, sa Paranaque, tsaka sa NCR, yun ay nakagisnan ko. Yun siguro. Ang dito sa NCR, iba pala sa probinsya, Konsi. Opo. Ayun nga po, naalala ko lang din po, meron din po tayong binisita na barangay, hindi po ba, sa Batangas, I believe, na ang tawag nga din po nila sa kanilang mga barangay kagawad ay Konsi. Konsi. At nung una ko nga rin pong narinig yun, Kags, Butch, medyo naguluhan din po ako. Kasi nga po naman, ang sanay po tayo kapag tinawag pong Konsi is yung city councilor, hindi po ba? At yun nga po, nagulat lang din po ako na, ganito po pala sa lugar nila, na ito po pala ang tawag sa mga kagawad. Alam mo ba yung tawag ng sa SK dito sa NCR? Opo. Alam mo nga, SK, di ba? Opo, SK. Sa probinsya, ano? Hindi ko po Hindi mo alam? Opo. Iski. Hindi, joke lang. Ang corny ni Kagawad Bush sa ano. Okay, tuloy na natin. Pagbati na tayo. Opo, sige po, punta na po tayo Iski, sa ikaw na, pagbati. Iski. Ayan po, nais lang po natin magpaabot ng atin pong pagbati. Unang-una po, hello po kay Kagawad Roberto D. Tubig ng Barangay Kangatba, Porac, Pampanga. Hello din po kay Kagawad Rodel Dalangin ng Barangay Bagong Bayan, Paete, Laguna. At shoutout din po kay Kapitan Napoleon Baradas at kay Kagawad Ray Mendoza ng Barangay Pasiano Rizal, Calamba, Laguna. At hello rin po kay Kagawad Fatima Coti ng Barangay Cristina Kalubian ng Leyte. And kay Kagawad Eduardo Bebeng de Leon Jr. ng Barangay Santiago, Baras, Rizal. At kay Kagawad Jervy Lauron ng Barangay 168, Zone 18, Malibay, Pasay City. Kayo, Kags, meron pa po ba kayong nadagdag? Wala naman. Basta mag-standby lang kayo dahil meron kaming special guest, dalawang kagawad kambal ang tawag Opo. sa kanila sa Paranaque. Ayan po mga kabarangay, abangan niyo po yan dahil makakasama po natin sila sa ating pong next segment. Dito lang sa Barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.